Para sa mga magulang, ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang mawala ang kanilang anak na karugtong na ng kanilang buhay. Paano makakabangon ng isang pamilya kung sa isang iglap ay mawala ang pinakamahalagang taong bahagi ng kanilang buhay? Sa Oakley, California, nakatira si Alexis Gabe, 24, kasama ang kanyang buong pamilya na nag-migrate mula sa Pilipinas dahil na rin sa mas magandang oportunidad sa bansa. Siya ang nag-iisang babae sa 3 anak ni Gwen at Rowena Gabe, kung kaya't siya ay tinuturing na prinsesa ng kanyang mga magulang. Kilala si Alexis sa kanyang pagiging masipag at maalaga, lalo na sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hustong edad, nakatira ito sa puder ng kanyang mga magulang dahil bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipino ang pagiging malapit sa pamilya, kahit pa tumuntong ang kanilang mga anak sa tamang edad. Matapos magtapos bilang EKG technician sa Contra Costa Medical College, pinili ni Alexis na magtrabaho sa Rite Aid Pharmacy kung saan kinikilala siya ng mga customer dahil sa kanyang palaging nakangiting pagbati at pagiging magalang na likas na rin sa mga Filipino abroad. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa trabaho, hindi niya nakakalimutang maglaan ng oras sa kanyang pamilya. Noong gabi ng 26 ng Enero 2022, si Alexis ay huling nakita ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng isang FaceTime call habang siya'y nasa kanyang sasakyan malapit sa trabaho. Masaya pa rin ang kanyang tono sa kanilang usapan, ngunit ito pala ang huling pagkakataon na makakausap siya ng mga ito. Bandang 6:30 ng gabi, ang kotse ni Alexis ay nakitang binagtas ang daan patungo sa bahay ng kanyang dating kasintahan na si Marshall Curtis Jones na nakatira sa Bentry Way, Antioch. Si Marshall ay dating kasintahan ni Alexis sa loob ng 3 taon. Bagamat naghiwalay na sila, nanatili silang may regular na komunikasyon. Sa pagkakataong yon, hindi na nakauwi pa si Alexis sa kanilang bahay matapos ang naging pagbisita sa dating kasintahan. Kinabukasan, 27 ng Enero, nagising ang pamilya ni Alexis sa hindi inaasahang pagkawala nito. Siya ang madalas na nagdadala sa kanyang 15 anyos na kapatid sa eskwelahan tuwing umaga. Ngunit sa araw na yon, wala si Alexis. Sa kabila ng hindi maayos na pakiramdam ng mag-asawang Gabe noong araw na yon dahil na rin kapwa sila nagpapagaling mula sa COVID-19, ay hindi ito naging hadlang upang ipagsawalang bahala ang hindi pag-uwi ni Alexis. Tinawagan siya ng kanyang ama na si Gwen, ngunit walang sumasagot sa kanyang telepono. Sa una, inakala ng pamilya na baka ginabi lang sa trabaho o may ibang mahalagang bagay na nilakad. Ngunit habang lumilipas ang oras ng hindi pagpaparamdam ng anak, ay nag-umpisa ang kalbaryo ng mag-asawa. Nung hapon, nagsimulang maghanap ang pamilya at ang mga kaibigan ni Alexis. Pinuntahan nila ang kanyang mga madalas na lugar na pinupuntahan at tinawagan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi nagtagal, natagpuan ang kanyang sasakyan sa Trenton Street. 5 minuto lamang ang layo mula sa bahay ng kanyang pamilya. Ang mga susi ng kotse ay nasa ignition pa at bukas ang pinto ng driver's side. Isang bagay na hindi kailanman ginagawa ni Alexis. Ayon sa kanyang mga magulang, maingat si Alexis sa kanyang mga gamit at hindi niya kailanman iiwan sa ganong kalagayan ang kanyang sasakyan. Habang sinisiyasat ang paligid, natuklasan sa mga surveillance footage na isang lalaki ang nagmaneho ng kotse ni Alexis papunta sa lugar na yon. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara. Matapos iparada ang kotse, siya ay naglakad palayo, dala ang cellphone ni Alexis. Walang nakakaalam kung sino ang lalaking ito, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng mas mabigat na pangamba sa pamilya Gabe. Ang huling gabing kasama ni Alexis ang kanyang pamilya ay tila isang ordinaryong araw. Ngunit ito pala
ay magiging simula ng isang trahedya na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nang mawala si Alexis, agad na iniulat ng kanyang pamilya ang insidente sa mga awtoridad. Sinimula ng pulisya ang isang malawakang investigasyon upang mahanap siya. Nagpatuloy ang paghahanap kay Alexis Gabe at ilan sa mga kaibigan ay nagpasimula ng hashtag na Find Alexis Gabe sa social media upang mas mapadali ang paghahanap sa kanilang nawawalang kaibigan. Habang hinahanap ang mga posibleng kasagutan, mas naging malinaw na ang pagkawala ni Alexis ay hindi isang aksidente. Sa simula pa lang ng investigasyon, lumitaw si Marshall Curtis Jones, ang dating kasintahan ni Alexis bilang pangunahing person of interest. Inamin ni Marshall na dumalaw si Alexis sa kanyang bahay noong gabi ng 26 ng Enero. Ayon sa kanya, umalis daw si Alexis bandang 9:00 ng gabi upang puntahan ang isang kaibigan. Gayunpaman, nang tanungin ng pamilya Gabe ang nasabing kaibigan, nalaman nilang nasa Sacramento ito noong gabing yon at walang kaalam-alam na dapat siya'y dadalawin ni Alexis. Dahil dito, ang mga investigador ay nagsimulang mag-focus kay Marshall. Pinuntahan nila ang kanyang bahay sa Bent Treeway at hiniling ang pahintulot na magsagawa ng search operation sa loob ng kanyang property. Pumayag si Marshall ngunit may kondisyon. Hindi maaaring halughugin ng mga pulis ang mga kwarto, partikular na ang kanyang silid. Bagamat kahina-hinala, hindi pa sapat ang ebidensya upang makakuha ng search warrant para magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasat. Habang sinusuri ang surveillance footage mula sa lugar kung saan natagpuan ang kotse ni Alexis, nakita ang isang lalaking may taas na tinatayang 5'11", nakasuot ng oversized na jacket, may maskara at may balbas. Ang deskripsyon ng lalaking ito ay halos tumutugma kay Marshall. Bukod dito, natuklasan din na si Marshall ay bumili ng bagong cellphone at bagong numero pagkatapos ng pagkawala ni Alexis. Habang nananatiling aktibo ang kanyang lumang telepono, isang kakaibang kilos na lalong nagpalakas ng hinala laban sa kanya. Ang pinaka-nakakagulat na ebidensya ay natagpuan ng isailalim sa forensic testing ang mga gamit ni Marshall. Sa loob ng kanyang SUV, may natagpo ang DNA ni Alexis. Bukod dito, isa-isang pagsusuri gamit ang luminol sa bahay ni Marshall. Natuklasan ang mga bakas ng dugo sa takip ng washing machine na tumugma sa DNA ni Alexis. Ang mga bakas na ito ay nagpapakita na si Alexis ay maaaring dumanas ng karahasan habang nasa bahay ni Marshall. Sa patuloy na pagsusuri sa bahay ni Marshall, napansin din ng mga pulis ang pagkawala ng shower curtain sa kanyang banyo. Para sa mga investigador, ito ay isang mahalagang detalye na nagpapahiwatig na maaaring ginamit ang kurtina upang itago o ilipat ang katawan ni Alexis. Bagamat wala pang direktang ebidensya na nag-uugnay sa shower curtain sa pagkawala ni Alexis, ito'y nagbigay ng higit pang hinala sa mga awtoridad. Habang tumatagal ang investigasyon, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas mula sa isang kaibigan ni Marshall. Ayon dito, 2 linggo bago mawala si Alexis, nagbahagi si Marshall ng isang nakakagimbal na pahayag. Iniisip niyang tapusin ang buhay ni Alexis. Tinanong pa nito ang kaibigan kung saan ito mainam na itago kung gagawin niya ito. Ang kaibigan na akala'y biro lamang ang lahat ay hindi iniulat ang naging pahayag ni Marshall. Sa pag-amin ng kaibigan, lalong naging malinaw na si Marshall ay may masamang plano. Sa mga sumunod na linggo habang umiigting ang investigasyon, biglang iniwan ni Marshall ang California at nagtungo sa Washington upang manatili sa bahay ng kanyang ama. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ng mga otoridad. Sa puntong ito, sapat na ang ebidensyang nakalap upang makakuha ng arrest warrant para kay Marshall. Noong 1 ng Hunyo 2022, pinuntahan ng pulisya ang tahanan ng ama ni Marshall sa Snohomish County, Washington upang arestuhin siya.
Gayunpaman, sa halip na sumuko ng mapayapa, lumabas si Marshall mula sa bahay na may dalang malaking patalim. Tumanggi siyang makinig sa utos ng pulisya na bitawan ang kanyang hawak, sa halip ay naging agresibo ito. Dahil dito napilitan ng mga autoridad na siya ay patamaan, dahilan upang bawian siya ng buhay sa nangyaring engkwentro. Ang pagkawala ni Marshall ay nagdala ng magkahalong damdamin sa pamilya Gabe. Bagamat wala na si Marshall ay nagpatuloy pa rin ang investigasyon upang matuklasan ang tunay na nangyari kay Alexis Gabe. Hindi sumuko ang pamilya Gabe sa paghahanap sa kanilang anak, at kahit na napakaliit lang ng tsansa ay nanatili silang nakakapit sa pag-asang buhay pa ito. Gayunpaman, tuluyang gumuho ang mundo ng pamilya. Nobyembre 2022, isang residente sa Plymouth, California ang nakatuklas ng mga pira-pirasong labi sa isang malayong lugar sa Pioneer gamit ang kanyang metal detector. Agad niyang iniulat ang natuklasan sa lokal na otoridad, at nang dumating ang mga investigador, nadatnan nila ang mga labi na nakasilid sa plastic na bag, kasama ang personal na gamit tulad ng hikaw. Ang mga hikaw na natagpuan ay natatangi. Isang disenyo na madalas suot ni Alexis. Kinumpirma ng kanyang pamilya na ang mga ito ay pag-aari ng kanilang anak. Sa kabila nito, isinailalim pa rin ito sa forensic testing at dental records na kumukumpirma sa pagkakakilanlan ni Alexis. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang labi ay may layong halos 80 milya mula sa Oakley at hindi madaling mapuntahan, na nagpapahiwatig na sinadya itong itago sa isang liblib na lugar. Sa pagsusuri ng mga natagpuang plastic na bag, natuklasan ang mga bakas ng duct tape at plastic sealant na tila ginamit upang masecure ang laman ng mga ito. Nagpatibay ito sa teorya na si Marshall ang nagplano at nagsagawa nito. Gayunpaman, ang bahagi ni Alexis ay hindi natagpuan ng buo. Ang teorya ng mga investigador ay sinadya itong ikalat ni Marshall sa iba't ibang lokasyon upang pahirapan ang paghahanap at pag-uugnay sa kanya. Sa kabila ng pagkatuklas sa Pioneer, nanatiling determinado ang pamilya Gabe na mahanap ang natitirang mga bahagi ni Alexis. Noong Enero 2023, eksaktong 1 taon mula nang nawala ang dalaga, nagsagawa ang pamilya ng isang malawakang search operation na pinangunahan ng mahigit 700 voluntaryo. Ang paghahanap ay tumuon sa lugar sa Pioneer at mga karatig na lugar. Sa tulong ng mga sniffer dog at drone, natagpuan nila ang karagdagang bahagi. Ang pagkatuklas ng mga natitirang labi ay nagdala ng magkahalong ginhawa at kalungkutan sa pamilya Gabe. Ayon sa amang si Gwen ay magaan sa dibdib dahil mabibigyan na nila ng kapahingahan ang anak. Ngunit hindi nawawala ang sakit ng pagkawala nito ng maaga mula sa kanilang piling. Bagamat si Marshall ang pangunahing suspect, naniniwala ang pamilya na may iba pang sangkot sa kaso. Madalas nilang ipahayag ang hinala na maaaring may nalalaman ang ina ni Marshall, si Alicia Clark, lalo na't maraming kahina-hinalang aktibidad ang naganap sa bahay nito. Si Alicia ay naaresto noong Mayo 2022 sa kasong aiding and abetting, ngunit pinalaya rin dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon sa mga investigador, walang sapat na pruweba na direktang nag-uugnay kay Alicia sa krimen. Bagamat ito ay isang balakid para sa pamilya Gabe, hindi nila tinigilan ang kanilang layunin na ilantad ang buong katotohanan. Noong Marso 2023, sa dapat sanay kanyang ika-25 ng kaarawan, nagtipon ang pamilya, mga kaibigan at ang kanilang komunidad upang magdaos ng isang espesyal na paggunita. Sa Oakley City Hall, isang park bench ang inilaan bilang alay kay Alexis na inilagay sa isang lugar na paborito niyang puntahan noong siya'y nabubuhay pa. Ang memorial bench ay hindi lamang naging isang simbolo ng pagmamahal ng kanyang pamilya, kundi isang lugar para sa sino mang nais gunitain si Alexis. Ang pamilya Gabe ay naniniwala
na ang ganitong mga hakbang ay isang paraan upang mapanatili ang kanyang diwa at patuloy na magbigay inspirasyon sa iba. Hindi iniwan ng komunidad ang pamilya Gabe sa kanilang laban para sa katarungan. Mula pa nang mawala si Alexis, ang kanilang mga kapitbahay, kaibigan at maging ang mga hindi nila kilala ay nagtipon upang magdaos ng mga vigil at fundraising event. Ang kanilang presensya ay naging lakas ng pamilya Gabe upang ipagpatuloy ang laban. Kahit na tila walang katapusan ang kanilang hinagpis. Sa bawat gathering, ipinapaalala ng pamilya Gabe ang kahalagahan ng pagkakaisa laban sa karahasan. Sinimulan din ng pamilya Gabe ang pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon upang itaas ang kamalayan sa karahasan laban sa kababaihan. Ayon sa kanila, ang kwento ni Alexis ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa iba pang mga biktima na nangangailangan ng katarungan. Nung huling bahagi ng 2023, matapos mahanap ang karamihan ng mga labi ni Alexis, idinaos ang isang pribadong seremonya para sa kanyang libing. Sa isang tahimik na lugar, inilagak ng pamilya Gabe ang kanyang mga labi na napapaligiran ng kanilang pagmamahal at dasal. Ang pamilya Gabe ay nananatiling matatag, nagiging boses para sa mga biktima ng karahasan at nagdadala ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Sa kanilang puso, si Alexis ay mananatiling buhay. Ang kanyang diwa ay patuloy na magbibigay inspirasyon at magpapakita na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ng pagmamahal ay hindi kailanman mawawala. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.